sabi po ni Sir Ben Tulfo, dito po kay Senator Bato de la Rosa, magtira naman daw po ito ng kahit konting hiya sa taong bayan. So ngayon, eto, pakinggan po natin. Fun filter. Kinikredit po natin ito sa bitag, mga kababayan, ha? Mga 4 ng Pebrero, sabi ni Soto, kakausapin niya raw po si Senator Bato de la Rosa na kung maaari, huwag ka na magsweldo, huwag mo nang tanggapin ang sweldo. Hanggat hindi. Pero take note ha, nagbitaw po ng salita dyan si Tito Sen at hindi daw po pinansin ni Bato de la Rosa yung sinabi niya na huwag nang tumanggap ng sahod. Diba, hindi daw po pinansin ni Bato de la Rosa yan. Sa madalit salita, talagang kahit hindi po pumapasok si Bato de la Rosa, ang gusto po ni Bato de la Rosa tanggapin yung sahod niya kada buwan. Yun po yung gusto ni Bato. Hindi ka na pumasok sa trabaho, sayang naman yung perang binasisweldo namin sa inyo. Alam ko na. Kinakailangan magsweldo kasi may opisina ka sa Senado at may mga staff kang pinasasweldo. Kawawa naman sila, no? So pumapasok sila. May ginagawa silang trabaho. Maaring may ginagawa sila para sa iyo. Pero ikaw naman ang pinakadahilan kung bakit may staff ka dyan eh. Tama! Alam naman yung George Garcia, misis niya, in charge pagdating sa mga ng senador dyan eh. Tama ba? Nagpapasweldo tayo sa mga senador o congressman, hindi pumapasok pagkatapos tumatanggap ng sahod. Samantala, may mga manggagawa dyan kapag hindi po sila pumapasok at hindi sila makapasok, walang sweldo. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan pa lang na unfair po talaga yan sa mga kababayang Pilipino po natin na manggagawa. Na kapag hindi po nakakapasok dahil may personal na dahilan, nagkakasakit, etc. mga kababayan, wala po talaga silang sahod. Maliwanag sa mga kababayan po nating manggagawa yung no work, no pay. Kaya nga tama lang na dapat sa totoo lang mga kababayan, maaprubahan yung no work, no pay na panukalang batas ni Congressman Sandro Marcos. Dapat hindi lang para sa Kamara yon. Kung hindi, pati sa Senado, dapat ganun din. Para na sa ganun, etong si Bato de la Rosa, pag hindi siya pumasok o di wala siyang sahod, di ba mga kababayan, ang dating kasi dito, sumasahod siya pero hindi siya pumapasok. Bakit itong mga pinasisweldo natin? Dahil ba'y senador? Ako'y mananawagan na sa iyo, Senator Bato de la Rosa. Pumasok ka na. Kung ayaw mo, di wag. Okay lang kung gusto mong absent ka, basta't wag ka magsweldo. Ang problema kasi siguro maaawa na lang tayo sa mga staff mo dyan sa loob ng opisina mo na walang ginagawa, walang amo. Sige, for the sake of just simply compassion and understanding, pasweldohin natin yung mga tauhan mo sa Senado kung sila'y pumapasok kahit absent ka. Ikaw dapat hindi tumatanggap ng sweldo. Tama. Pero isalba natin yung mga tao mo kasi sila hindi naman lang kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw nangangailangan. Kung totoo may mawaran ka o wala, lumabas ka na kasi. Huwag ka na magtago dyan. So, hindi po nakikita si Bato. Paikot-ikot lang daw sa Manila, kung saan man lang daw. Saan kayo nagkatala nun, mga kababayan? Senador ka ng sambayan ng Pilipino. Ginagawa mo, nagta-travel ka lang, paikot-ikot ka lang sa kamay nilaan. Hindi ka pumapasok. Tapos kada buwan sumasahod ka. Buti kung 1,000 lang yung sahod mo. Diba, ang problema mga kababayan, 100,000 po ang sahod ng isang senador. Kada buwan. Diba? Tapos ang ginagawa lang, paikot-ikot lang, pasyal-pasyal lang sa kamay nilaan na hindi pumapasok at hindi nagpapakita. Takot niya po kasi sa ICC. Hanggang kailan ka magtatago? May Mariosep naman. Ito na yun. Kay si Senator Soto, mga bossing. Sabi niya, wala daw siyang communication. Sinasuggest ko sana, Senate President, maniwala ako sa iyo. Kahit na nga ako, may access dyan. Pwede kong tawagin sa telepono. Hindi, nagsalita din naman kanina dyan mga kababayan si Tito Sen. At sinabi nga ni Tito Sen mga kababayan na hindi nga pinansin ni Bato de la Rosa yung message ata niya, allegedly, na wag nang tumanggap ng sahod. So sa madalit salita, talagang kahit hindi pumapasok itong si Bato de la Rosa, ang gusto niya mangyari, sumasahod pa rin siya. Sasagot yan eh. Lalo na yung kabaro mo, hindi sasagot. Maniwala ako sa inyo. Chief, Senate President, I don't think so. You call him and tell him, come on, report to work or else. Give him a warning. Pangit tingnan eh, parang may sinasalba kayo. The law applies to all. Do not bend the law. Kung sakaling hindi pumasok, wala kang sweldo.
Tama. Although meron kayong ethics, kaya ninyo, wala kang isasalba. Wala daw siyang communication. Sinasuggest ko, sabi ni Senator Soto, pinag-iisipan ko, ma-relieve yung pressure ng opisina niya. Wag na muna tanggapin yung sweldo. Ay nako, delikadesa ang ibig sabihin. Yun ang nga sinabi ko eh. Magtira naman tayo ng konting hiya. Huwag naman masyado makapalang muka. Sapol si Bato. O ano, magtira daw ng konting hiya mga kababayan at wag daw makapal ang muka nitong si Senator Bato. Kasi sa totoo lang mga kababayan, si Senator Bato de la Rosa po hindi na po talaga pumapasok yan. Pero tumatanggap pa rin ng sahod, ano po tuwing araw ng sahudan po nila. Tapos nung minessage ni Tito Sen, allegedly at sinabi na wag nang tanggapin yung sahod, hindi daw po pinansin ni Bato de la Rosa na nangangahulugan na kahit hindi siya pumapasok, gusto niya pa rin sumasahod siya. Ganon po kagarapal etong si Senator Bato. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, kung pakikinggan po natin etong paliwanag ni former Senator Franklin Drilon, sabi po dito mga kababayan, sa tanong na ano ang dapat gawin kay Senator Bato de la Rosa kung hindi na po pumapasok yan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Ikaw ang Senate President. Halimbawa, ipagpalagay natin, ikaw ang Senate President. Ikaw ang Senate President. Halimbawa, ipagpalagay natin, ikaw ang Senate President, SP. Ano ang gagawin mo kay Senator Bato na hindi nagre-report at tumatanggap ng sweldo? Hindi ba unfair yun? So, Unfair talaga yan. Unfair na unfair yan sa mga kababayang Pilipino natin. ordinaryong mamamayan, ano bang dapat gawin natin kay Senator Bato? Ayan po ay nasa mayoriya sa Senado, nasa leadership. At hindi po ako magtataka if at a certain point, dahilan po sa, tama nga naman, na hindi sumisipot si Senator Bato sa Senado, isuspindihin na nila ang emoluments ng isang senador. Ngayon, tama. pwede na sabihin, nung panahon ni Laila de Lima, bakit patuloy siya? Yan po ay yan po ay hindi kagustuhan ni Senator Laila de Lima na hindi mag-attend. In fact, sinusubukan niya mag-attend. Pinipigil siya ng administrasyon ni Duterte. Diba? O cut muna natin dyan. Kung mapapansin nyo po, kasi ang sinasabi ng iba mga didisit na boplax dyan, bakit naman si de Lima nun? Nakakulong pero diretso pa rin sahod niya. Kung tutusin mga kababayan, yung nangyari kay former Senator Laila de Lima, hindi niya talaga kagustuhan yon. Kasi nga ipinakulong po siya ng administrasyon ni Digong. Ngayon sinusubukang umattend sa mga plenary, sa mga hearing nitong si former Senator Laila de Lima sa pamamagitan ng kahit Zoom man lang. Kaso ang problema, sa panahon po ni Duterte hindi po siya pinapayagan. Laging hinaharang ng administrasyon ni Digong na makapagpakita ng appearance sa publiko, ito pong si former Senator Laila de Lima na ngayon po ay senadora na. So anyway, tuloy pa natin. Kasi yung kay Bato de la Rosa, ginusto niya talagang magtago at magpasarap sa buhay habang sumasahod ng pera galing sa taong bayan. Mag-attend nung Senate session. Kaya it was not on her own volition na hindi siya sumisipot. Ito, iba po ang kaso ng Senator Bato, ay talagang siya po on his own, hindi siya sumisipot. Kaya siguro at a certain point, in the next few weeks, magdidesisyon dapat ang leadership ng Senado because the issue becomes untenable in the public eye. Hindi na po pwedeng patuloy na hindi sumisipot at patuloy ang sweldo. Lalo na po ngayon, nagkakaipitan na dahil kailangan talaga ang presence ni Senator Bato para bumoto sa kandidato ng minority. At saka take note mga kababayan, kakailanganin ang presensya ni Bato de la Rosa once na nai-transmit na yung impeachment ni Sara Duterte mga kababayan diyan po sa Senado once na pinag-usapan na yan at nagkaroon ng trial patungkol po sa impeachment nito pong si Sara. So ngayon, kung mapapansin nyo, di ba may sinabi noon si Tito Sen na kapag kailangan ng butuhan at tayo pumasok ni Bato de la Rosa, ipapa-aresto siya ng Senado para dalhin sa Senado at para magampanan niya yung kanyang trabaho. Ang tanong ngayon, paano paglabas mo Senator Bato ng Senado,
magulat ka na lang, bigla kang pusasan. Arestuhin at isyapi ka papunta sa dahig. Kaya ako sa Senator Bato, talagang magtatago na ako tapos di ko natatanggapin yung sahod ko para hindi magalit ng tuluyan sa akin yung taong bayan. As Senate President. Kaya po nahihirapan sila dahil walo na lang ang nasa walo na lang ang sa minority. Opo. Assuming na si Senator Alan ang maging kandidato, Oh. madagdag si Pia, siyam pa Kulang. rin. Kulang pa po ng Kulang apat. pa rin. So, ikaw ang Senate President. Halimbawa, ipagpalagay natin, Ayan maliwanag mga kababayan. Dapat magdesisyon na daw po ang pamunuan ng Senado na talagang suspindihin na ang sahod nito pong si Senator Bato, lalo na at nakikita ng taong bayan yan. Nakatingin ang mamamayang Pilipino habang nanggagalaite sa galit dahil nga naman kung sa normal na taong bayan yan at hindi ka pumasok sa trabaho mo, wala kang sasahurin. At pag wala kang sasahurin, wala kang kakainin, malamang. 'Di ba? So ngayon, ang matindi dito kay Bato de la Rosa, kahit hindi pumapasok, patravel-travel lang, punta sa Kamaynilaan, paikot-ikot lang, abay diretsong sahod. At yan po ay ayaw na ayaw ng taong bayan. Kaya dapat makita naman ng Senado yung hinanain ng taong bayan na kaysa ipasahod kay Bato de la Rosa, bakit hindi na lang ilaan sa mga programa na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Ano po, so ngayon, speaking of sahod, kung matatandaan nyo, di ba, nagpasa ng panukalang batas, ito pong si Congressman Sandro Marcos. At ayon po sa kanyang panukalang batas, yung no work, no pay sa mga miyembro ng Kamara de Representantes na hindi po pumapasok, mga kababayan. Ngayon, natanong po sa isang interview itong si Congressman Sandro Marcos, dahil after daw po i-file yung panukalang batas na yan, biglang nagpapasok daw etong si Congressman Paulo Duterte. Ibig sabihin, kinabahan na baka hindi makasahod, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin. Madyo, ano masasabi niyo? After po lumabas nung no work, no pay, pumasok daw po si Kongkolong. I'm sorry? After po lumabas yung no work, no pay, pumasok daw po today si Congressman Pulong Duterte. So, it hasn't been passed, gumagana na. No, no comment na lang. Ayan, oh. Grabe yung researcher natin, nasipag magpasa, oh. Oh, ayan, mga kababayan, oh. Diba? Gumagana na agad yung panukalang batas pa lang yun ni Congressman Sandro Marcos, yung no work, no pay sa mga miyembro ng Kamara de Representantes na hindi po nagpapapasok. Ngayon, after ma-file, nataranta ata itong si Paulo Duterte at biglang nagpapasok, mga kababayan. So, ibig sabihin, gumagana na agad yung panukalang batas na yon kasi nataranta si Paulo Duterte at kinabahan at biglang naisipan na pumasok. Di ba, nung 19 Congress, bibihira nyo makikitang nasa sa Kamara yan. Hindi nagpapapasok, pero nung na-file na yung no work, no pay, biglang sinipag pumasok si Paulo Duterte. So, ibig sabihin, agad, effective agad. Itong panukalang batas ni Congressman Sandro Marcos na no work, no pay. So sana sa Senado meron din ganyan. Diba? Sana sa Senado, mga kababayan, meron din pong ganyan para nang sa ganon, mapilitang pumasok etong si Bato de la Rosa at hindi magpaliban-liban, magpa-absent-absent sa kanyang trabaho. Kasi hindi po gawain niya ng matinong senador. Lalo na't iniluklok at ibinoto kayo ng taong bayan. So kayo, mga kababayan, ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa usapin po na yan.